Welcome sa first episode ng Real Talks with Mayor JCD. At kasama po natin ngayon, araw na ito, ang rock and roll ng Cauayan City ng nakagaan na termino, ang ating ex-con si Hal. Egay Atienza. Rock and roll. So, kamusta ka naman, Consi? Okay naman po ako, my mayor. Sorry, hindi pala Consi, ex-con. Ex-con. na 9 year naman na natapos mayor, kaya ex-con talaga. Ex-consilor. To everyone, ito nga po, we're starting our podcast at ngayon ay ganito po kasi ang style ng entrada ng ating Real Talk. So this will be a no holds barred usapan. Kasama natin ngayon muna si Sir Egay at pag-usapan natin ang kanyang experience sa kanyang 9 years na nagsilbi dito sa lungsod ng Cauayan. At siguro, Sir Egay, isa siguro sa mga matatanong ko sa'yo ngayon, ay ano ba ang mga experiences mo or mga nangyari nung 9 years sa'yo na hindi mo makakalimutan? At syempre yung mga best memories mo bilang naging city councilor ka ng Cauayan City for 9 years. Yan. Well, Mayor, kung experience lang, sobrang dami. 9 years kasi yun, Mayor. So, syempre, yung mga experience natin sa pagtulong, yung mga baha, na alam ko naman, pilay ka pa noon. Di ba? Mayroon tayong time nung unang salta. Crutches ka pa. Mayor ay kahit pilay, linulusong natin yung, yung baha na tumutulong sa mga kapit barangay natin, mga nabaha. But, yung experience na makikita mo yung saya nila na nandun tayo, nabibigyan sila ng pag-asa, Mayor. Tsaka alam mo, yung experience ko na hindi ko rin makalimutan, yung lagi tayong nagkikipiesta, Mayor. Yan, isa talaga sa mga alam ko, Mayor, kung ano yung mga barangay na kung anong mga specialty nilang niluluto. Kasi akala ko gaya ka ni Ma'am Mitzi na alam mo lahat ng may top 10 kasi yun. Hindi, Mayor. Hindi pupunta sa fiesta yan kung walang igado. Yan. Yan. Actually, yan ang tawag kong tunay na igado queen. Yes, Mayor. Miss Igado. Miss Igado. Yan. Yes, Mayor. Tsaka in 9 years, in addition, Mayor, in 9 years, syempre, yung unforgettable moment, siyempre, nag-top tayo nung last term, kaya maraming salamat sa ating mga kababayan and sa patuloy na tiwala at suporta. And of course, sa ating mga leaders, tulad nyo, Mayor, tsaka mga past leaders, sa family nyo. So, that was the unforgettable day. Na hindi ko pa nga alam, Mayor, na ako pala yung actually, ganito, sige. Dahil nababanggit mo unforgettable day, yes. Paano ka ba na sabing ikaw na ang tatakbo bilang kasama na konsehal nung panahon pa ni Ambassador Bernard? Ayun, Mayor. Yes, Mayor. Lalo-lalo na yung kay Mayor Bernard. Barangay captain ako noon, Mayor. Yes. Pinatawag ako ni Mayor Bernard sa Hotel Andrea pa yan. And then, pumunta ako. Kala ko may kasalanan ako, Mayor. Tawagin si Kapo Kapitan. Tapos, nung dumating ako doon, Mayor, sinalubong ako ni Mayor Bernard. Sabi ni Mayor Bernard, Egay, kasama ka sa lineup. Let's rock and roll. Sabi niya, nakaganon yung kamay. So doon nang galing yung rock and roll. Yes, Mayor. Tapos sinawakan ko yung kamay ni Mayor Bernard. Naka-holding hands kami. Nang matagal, hindi ako nakasagot. Sabi ko, yes, Mayor, let's rock and roll. Kaya Mayor Bernard, Ambassador Bernard, magandang araw po sa'yo. Good day, Ambassador Bernard. At ayan ang isa sa pioneers of Smart City. Pinagpapatuloy naman ngayon. Yes, pinagpapatuloy natin ang Smart City dito sa Cauayan. But we won't be known as the first Smart City in the Philippines kung hindi po sinimulaan ang ating Ambassador Bernard. Actually kasi si SPA guy ay mas nauna. Yes, nauna ka sa akin na naging konsehal. 2016 and then 2017. 17 as a sectoral representative na ako noon. Agriculture and cooperative. Ano bang naging hawak mo
nung panahon mo ng konsehal Yes, ka, Mayor. anong hawak mo na tawag dito? Committee nung panahon mo. Yes, Mayor. Nung marami akong committee na hinawakan, Mayor, subukan kong hawakan yung education, social services, and agriculture din, and then yung sa economic enterprise, and land use, and marami, Mayor. Tapos naging co-chair tayo ng iba't ibang committee. So dahil dun sa span ng 9 years, marami tayong natutunan and marami po tayong natulungan at marami tayong ordinansa at resolution na naiambag, Mayor, magmula nung panahon ni Mayor Bernard at yung last term ko na ikaw ang mayor po ngayon, Mayor. So sa lahat nung naging chairmanship mo, Yes, sir. ano doon yun ang pinaka naging paborito mo nung nagsiserve ka bilang City Yes. Councilor ng Cagayan City? Yes, Mayor, yung sa social service and yung sa economic enterprise, Mayor, because siyempre kailangan nating tulungan yung ating mga negosyante, mga small and medium enterprises, and sa social service, Mayor, alam mo, ako nga yung nakaayos ng ordinansa, Mayor, na sinasabi kong pangit pakinggan pero nakakatulong sa taong bayan. Yung mga hearse vehicle natin, Mayor, Yes, pangkuha ng bata. Yes, pero yung crematorium, bata. yes, alam naman natin na Yes, it's a part of life. Yes, Kasama Mayor. sa buhay ang pagkamatay. pero At nakakatulong. lalong-lalo na madami tayong kababayan ng panahon na yun. Umaasa din sa gobyerno na walang pangkuha ng Yes, mga Mayor. kanilang kamag-anak. At iba kasi dati, ambulansya ang gamit. Pero bawal yun. Kaya Cagayan City ay gumawa ng ordinansa Yung na hearse magkaroon vehicle. ng sariling Hearse vehicle. hearse vehicle dahil dati humihiram lang lagi sa province. Yes, Tama? Mayor. Kaya nagkaroon tayo ng sarili. Pero salamat din sa provincial government, Of course, Mayor. Kasi salamat pagka sa hindi provincial available government. yung natin, kay Vice Gov Bojo at kay Gov Albano, dahil pinapahiraman naman tayo pag at saka yung sa social service, Mayor, yung isang favorite na ko, yung food bank. Hindi naman obvious na mahilig ka sa food. Oh, yes, Mayor. Tayo. Ano natin yan Actually, masaya yung food bank na yes, yan. Mayor, tayo Dahil naging nagamit author. po kasi namin ng gusto. Yes, opo. O ng madaming beses ang food bank dahil ginamit po namin yan nung pandemic dun sa padyak para sa kalusugan at nutrisyon. Yes, Mayor. Na naging hybrid na siya nung naupo kong mayor. Ginawa mo lang Una ka dito, City Hall on Wheels. City Hall on Wheels, tsaka food bank on wheels. Siya, Mayor, dinadala na sa barangay. kaya naging, Na-upgrade. Upgrade. Yes, Mayor. From just food bank to food bank on wheels. Napunta na sa una ka dito, City Hall on Wheels. Yes, Kaya Mayor. ginagawa Yes. na natin. Opo. So, yan, una ka dito pala. Ay, ngayong August, ay magsisimula na muli tayo, August 23. Yes, Mayor. At itong una ka dito, City Hall on Wheels po, ay pagbigay po o pagdala ng serbisyo ng LGU Cagayan sa mga lahat ng barangays natin dito sa 65 barangays ng Cagayan City. At ang aim po dito na dalhin ang gobyerno sa ating mga kapwa Cagayanyo. Kasi isa po yan sa aking battle cry, kumbaga, nung nakaraang campaign. Yes, Mayor. Na ang gusto po natin dito sa Cagayan City tayo na iiba. Na kesa ang tao lumalapit sa gobyerno, ang gobyerno naman ang ilalapit natin ngayon. Yes, kaya... Sa ating mga kababayan. Sa dahilan na meron po kasi tayong mga barangay, alam naman natin, halos isang oras at kalahati bago maabot. At alam din natin, hindi po biro ang gastos ng transportasyon. yung pamasahe. At doon pa lamang, minsan hindi na a-avail, kumbaga, o hindi na nagagamit ng ating mga kababayan ang binibigay natin tulong sa kanila. Kaya naisip ko yan nung nagbabisikleta kasi tayo, na naibibigay natin na magpakain tayo sa bata, ba't hindi natin maibigay yung Yes, serbisyo. Mayor. Opo, Kaya opo. dyan nalunsad ang una ka dito, City Hall on Wheels, na magsisimula po yan sa August 23. At siguro alam niyo naman, ang birthday ko, August 24. Kaya ilalunch po natin ang August 23 ang una ka dito, City Hall on Wheels. Yes. So, speaking of flagship project, anong legacy project naman ng isang Konsi Egay? Ano ba yung project na
na ikaw ang naglunsad, ikaw nagbigay, kanina kasi yung Hearst Bickel ordinansa yun na nagawa mo. Mayor. So, dun sa 9 years, ano naman yung naging legacy project na suggest mo na ginawa ni Ambassador Bernard nung panahon na yun? Well, marami rin, Mayor. No? Pero unang-una, Mayor, yung sa 9 years ko, yung hindi ko makakalimutan tsaka natututunan ko, Mayor, ayoko nun magbisikleta Pero si Mayor JC, pinilit niya ako mag-bike ngayon. 3 na bisikleta ko. So, dati hindi ako health conscious. But thank you, Mayor, for that. Medyo, hindi na ako nagra-rise ngayon Hindi naman obvious. Pero thank you, Mayor. Yung influence nyo ni Mayor Bernard sa akin. Hindi na siya nag-rise? Napakalaki. pa din. Napakalaki ng influence nyo. But Mayor, well, yung legacy, being a legislative, we are making ordinances and resolutions, mga batas na mapapakinabangan ng taong bayan na kahit wala na ako sa council, mag-graduate na ako, mapapakinabangan. And siguro yun. Number 1, yung food bank na lahat mapapakinabangan. Yung tinatawag natin na Hearst Vehicle, yung sa crematorium nung pandemic. Tayo lang kasi sa buong region to na may crematorium, Mayor. Pangit pakinggan, pero nakakatulong sa... Yeah, but actually, hindi siya pangit pakinggan kasi it was just in time. Yes. Nalunsad kasi natin yung prior pandemic, lalo na Hearst. Mayor. At during pandemic natin na open yung ating... crematorium. Yes, Mayor. At madami tayong kababayan. Mura natin mura natin ibibigay. Posting lang. Pala, sa ating mga nakikinig dyan, nakakapanood na mga kawayan nyo, kung di nyo po alam, meron tayong crematorium. At if you're from Cauayan City, meron pong discounted price ang mga kawayan nyo. Dahil yan sa ordinance na ginawa ni SPA Guy. Tsaka mura lang. Tsaka, nung panahon kasi ng pandemic, yung mga kamag-anak ng iba, COVID. binabak ko lang. Tapos nilalagay sa... So, kawawa naman. Nakalungkot. Kaya naging kawawa. Kaya napaka-timely na natapos natin yung crematorium na yan. Yes, At madami ding nag-avail nung panahon ng pandemya. And isa pa po, Mayor, na dahil dun sa nilulunsad nyo yung Smarter City and the Innovative City, that's why yung naging ambag ko po dyan, ako po yung naggumawa noon nung ordinansa na yung net metering, yung sa renewable energy. Yes, yung sa solar energy. Ngayon, pati yung Iselco na buhay natin dahil dun sa ordinansa na yun, kapag may mga solar panels ka, pwede kang magkaroon ng net mag-deduction. Yes, sa Iselco. And pag malaking company ka, at meron kang, depende dun sa watts. Sa dami ng watts. Meron kang tax incentive. Yes. Yun yung mga, kaya medyo nabubuhay yung mga negosyo ng renewable energy. Actually, dahil din po sa inyo yan, Mayor. Yes, actually, nung nabanggit mo ngayon ko lang na ulit naalala. Yes, Mayor. At this is one... mo rin yun nun, Mayor. one climate action na ginawa kasi natin dito yun na Cauayan City is to promote and actually tayo ang unang-una sa buong Pilipinas if I'm not mistaken na nagkaroon ng ordinance about this net metering. At tayo din po ang unang-una na nangulit sa ating mga sa kooperatiba na i-adapt nila itong yung net metering na ginawa natin dito sa lungsod ng Cauayan. At nga pala, sa ating mga businesses, di ba, merong, yes, Mayor. Meron silang parang less ba? May discount? May discount sa business. Di ko na maalala kasi yung... Matagal na po yung Mayor Nandun sa ordinance may percentage, alam ng BPLO natin yon. Pero i-apply po nila yon. Yes. Para makikita kung ilang megawatts or something yung solar panel, Mayor. Sa mga businesses. But sa residentials, Mayor, wala naman po kasi residential. But yun nga, yung net metering, that's the advantage, Mayor. So, doon sa ating mga negosyante dyan na hindi pa po nag-explore ng solar, this is your chance. At meron nga po tayong napasang ordinansa. Si SPA Guy ay may napasang renewable energy na ordinance na magbibigay bawas sa inyong business taxes
Yes, kapag Mayor. kayo ay So, nag-adapt ng ating nag-adapt itong solar. Yes, yung sa dahil renewable energy, paggamit ng renewable energy Yes, na Mayor. pinupush po natin yan sa SDG goals, yung climate action. Yes, Mayor. Dahil sumusunod kayo at ginagawa ninyo ito, magkakaroon kayo ng incentive that mababawasan ng inyong business taxes as long as you have to apply it and coordinate with the BPLO office. Yes. Kasi hindi po yan Sa basta-basta. Sa engineering din, Mayor. May Kasi permit basta-basta. din, Kailangan po kasi kailangan kasi na idaan muna sa proseso Yes. para makita po nila. Kaya mag-apply. importante na mag-apply po tayo at Yes. makikoordinate sa BPLO office. At the same Engineering time, office. kasama din po sa engineering office. Yes, Mayor. Para po dun sa ordinance ng renewable energy. Yan. Opo. So, Marami pa po, Mayor. But syempre, sa 9 years, sobrang dami. Pero alam mo, Mayor, kasama kitang nagbalangkas dyan. Kasi 2007, consular ka na, Mayor. 2017. 17 pa Gabi lang. naman sa 2007. 2007, napakatagal ko naman na nasa gobyerno. 2007, wakeboarder pa lang ako noon. So, kasama kita dyan. Tsaka may buhok ka ba nun? Meron pa. Kaya nakalbo lang. Doon sa, yun yung mga nagawa natin naman ngayon sa lungsod. Kaya, salamat sa inyo. I think 2007, Kagawad ka yata. Tama Yes, ba? Mayor. Barangay Kagawad ako. Barangay Kagawad. So, paano ba naging by the laps mo na? Ang nangyari sa akin, Mayor, nung una, nag-SK ako, Mayor So sabi nila, pag nag-aaral ka sa Manila, hindi ka pwedeng mag-SK chairman. So mag-aaral ka lang sa malapit. Nag-aaral ako sa Manila, Mayor. So SK Kagawad ang tinakbuhan ko. Nanalo ako, pero hindi ko naman alam, yung SK Kagawad, wala palang honorarium. Wala palang sweldo. nung nag-graduate na ako, Mayor, so tumakbo akong barangay Kagawad. 12 years akong naging barangay Kagawad. Almost 12 years. And then top yun, Mayor, on top na and On top na nag-aaral ka? hindi, Graduate ka na nung... graduate na ako, ibig sabihin top ranking ako sa top ranking. Kala ko on top of panahon nag-aaral. kayo umabot ng almost 12 years si Gloria Macapagal, Mayor, si former press. Next 10 kasing election. And then, pero at the same time, empleyado po ako noon ng bangko. Equitable PCI Bank, tapos BDO. But nung nagkaroon ng eleksyon ng barangay captain, tumakbo po ako, unopposed ako, Mayor. So walang lumaban. And then sa bangko, siyempre pagpipiliin ka, Mayor, pag barangay Kagawad pwede. But sa bangko kasi, yung time mo. Siyempre, Mayor, pinili ko na yung sa barangay dahil nahiya ako sa constituents ko dahil wala akong kalaban po noon. Kaya maraming salamat. And then, doon ako nakita ng pamilya nyo ni Mayor Bernard na nakuha po ako bilang lineup. One term po ang barangay captain ako noon. One term ka lang pala naging barangay Yes, captain. Mayor, one term. And then, Anyway, ba't naging barangay captain ka? Si Tito Erpat mo ba naging barangay captain din yes, sa barangay? sa barangay namin, Mayor, Nga pala, barangay Menante Dos po si barangay Menantedos. Espegay. Yung lolo ko, naging kapitan, yung lola, hanggang namatay, yung lola ko, hanggang namatay, kapitan, yung tito ko, yung daddy ko, ako. Buhay pa po yung dati niya. ha? Buhay pa. So, yun yung legacy rin ng sa barangay Menante Dos. And may mga kamag-anak din tayo dyan at kaibigan, pamilya na naupo rin na punong barangay and barangay Kagawad. So, maraming salamat sa minamahal kong barangay Menante Dos. So, ito napakadami, napakahaba na pala. So, bilang graduate na konsehal, ano bang pwede mong maging payo sa mga bago? Na hindi lamang sa konsehal dito sa Kawayan City. Yes. Sa lahat ng mga konsehal, ng mga bagong salta. Yes. At especially kasi ngayon, napakadami na ng young leaders. Kumbaga Yes, na Mayor. tinatawag. Yung young leaders ay 40 and below. Yes, Mayor. Kasama ka pa ba dun? Ay, wala na. Lagpas na ako, Mayor. Ako feeling ko lang. Ay, naging MYL president ka rin, Mayor. Naging Yes, provincial chair. Yes, Mayor. Ng Young Legislators Yes, League of Isabela din tayo. Sana makuha mo, Mayor, yung yung position mo sa Huwag mo lang sabihin. Sana natin sabihin yun at
fingers crossed po fingers tayo. crossed, At may kinukuha tayong posisyon sa League of City Mayors of the Philippines. And I hope, samahan nyo kami, samahan nyo ako na magdasal at makakuha yung posisyon na yun. Dahil that would actually make siguro yung mission ng Kawayan City as being a smart city. More, tawag ito, mas lalo pang, lalo pang mag-take off ang or malalo pang maging aggressive ang pag-angat ng Kawayan City, especially on smart, sustainable city tayo. Yes. So bilang bilang graduate at 9-year graduate 9-year term, 9-year 3 terms pala na konsehal. Anong mapapayo mo sa ating mga konsehal na mga if ever may mga nanonood sa atin ngayon dito sa ating podcast? First and foremost, congratulations dun sa mga nanalo na mga councilors, vice mayors, of course, legislative body. Congratulations sa inyo. But the most important thing na gagawin mo, unang-una, gumawa ka ng mga resolutions o ordinances, mga batas na mapatupad sa syudad na sa tingin mo, it will benefit the welfare of everybody. So that's the bottom line. Yun ang mga isipin mo, and then of course, you must cooperate, makiisa ka, lalong-lalo na sa executive and legislative. Pag nagkakaisa yan at maging maayos yan, sino magbe-benefit? It's the constituents. Yun lang. And then sa inyo mga councilors, stay calm, stay humble, and syempre, wag nating kalimutan yung pagsisilbi ng tunay sa ating mga kababayan. Huwag din natin kakalimutan yung pamilya natin at syempre si Lord. So, yun lang. So, ibig sabihin, ikaw, Yes, kung ikaw yan, pinabanggit mo na si Lord, nabanggit mo na yung work, nabanggit mo na yung pamilya mo. Yeah. So, dun sa na yun, paano mo ba ginawa ang trabaho mo? Anong ranking? Kasi mayroong mga tao sinasabi, Lord, God, family, and then work. Yan, may mga ganun eh. Ganun ka din ba? Same din ang order. Unahin dapat si God, dalawa ang family, pangatlo trabaho. Well, pagka i-rank natin, Mayor, well, of course, kahit anong rank yun eh. Rumble na siguro sa akin yung Mayor. Kasi sabay-sabay naman yun eh. So sa'yo sabay-sabay. Yes, kasi Mayor. ako meron akong Yes, Mayor. yun ang ko eh. Yes, Mayor. So unahin mo syempre, dapat ang Diyos. Yes, Pangalawa, of course. pamilya. Of course. Siyempre, yung work mo dapat kailangan mauna pamilya mo. Yes, of course, yes. kasama yan eh. Number one talaga family. And of course, God talaga ang number one, and then your family. So yun ang, Susunod na lang yung work. siyempre, in the end of the day, after working, saka ba umuwi? Siyempre sa family. Yun na nga. So, pag nagalit yung misis mo, sinong tinatawag mo? Siyempre, nagdadasal ako agad. So, babalik ka. Di ba? Siyempre, Mayor. Family, and then God. Inaikot-ikot mo pa. Talaga si Sir Ega yun. So, what's next for SP Ega? Sir Ega, I mean. Well, of course, thank you, Mayor. Na tuloy-tuloy din yung trabaho ko. Of course, being your executive secretary now. Ganun ba? Maraming salamat. And huwag ka mag-alala, hindi tayo magbabago. Bagkos pagpapatuloy natin yung mga nasimulan nating dalawa. Hindi lang naman tayo nagsimula sa politika at sa pagsisilbi sa tao. Naging magkaibigan tayo, tunay na kaibigan. Kahit saan tayo dalhin. Takot nga ako mag-off-road noon. Kaso lang, nung sinakay mo ko, kaya enjoy lang. And Mayor, of course, tutulungan kita sa mga contacts, sa same pa rin, yung mga barangay captains natin, nakasamahan kong kapitan, pwede pa rin lang sabihin sa akin yung mga concerns para matulungan natin sila, Mayor. But through you,
through me, magiging tulay lang po ako sa magiging magandang programa na ibibigay po natin sa kanila. Yan. At So, sa kababayan natin. sa ating mga nanonood, actually, SPA guy is now my executive assistant na siya po ay parang nagiging tulay ko sa ating mga barangay captains. Sa dahil lang pong halos lahat ng mga barangay captains sa ating active ngayon ay mga kasabay pa. Yes, nung panahon na. Siya po ang... Kasabay kong kapitan, kagawad. siya po yung parang point person. Siya yung tao na siya na yung tinatawagan ng mga kapitan. At siguro yung mga hindi po makapag-contact sa akin, yan, si SPA guy. Kung alam niyo yung number niya, you're more than free to we're welcoming your calls, suggestions, and mga meron kayong suggestions sa gagawin here in Kawayan City. At nakita nyo naman, kasama ko din siya, umiikot sa mga projects natin. Pag hindi din ako kasama, umiikot din yan. At siya kasi din ng tiga-check ko. Yes, siya tawag dito, monitoring. Siyempre, Mayor, kaya ako minomonitor yun, open line naman tayong dalawa eh. Minsan, text ko, sabihin ni Mayor, puntahan mo. Kaya pumupunta po ako. Yes, yun ang naging maganda ngayon actually. Dahil meron na, kahit hindi ako makapunta on the ground, si SPA guy ang on the ground. Kasi alam nyo naman, bilang mayor, ang dami din parang nating activities. Parang kapitan mayor eh. Tsaka ang dami activities. Minsan may dadating pang bisita, may senador, merong undersecretary, merong graduation, merong... basta dami kasi activities. So, parang rin kasing kapitan ng Kawayan, mayor. Yung kapitan magsusolicit kay mayor para sa barangay niya. Ikaw naman magsusolicit sa Senate, sa Congress, para sa syudad. So, may mga gano'n. Gano'n naman kasi talaga dahil hindi naman talaga kakayanin. Especially yung mga cities na maliliit gaya ng Kawayan na nata-dependent o tinatawag na yung taxes na napupunta sa atin, dependent tayo doon. Hindi gaya ng mga highly urbanized na mas malaki pa yung income na nakukuha nila inside the city due to business taxes doon kesa doon sa nakukuha sa national government. One good example, yung mga cities na may mga pier. Yan, mas malalaki yan. Malaki yan. Kasi yung mga customs doon napupunta, may mga dadagdag, taxes and everything, napupunta doon sa, nadadagdag kumbaga. Kasi internal na nila. Tsaka may dami ng negosyo. Yung negosyante marami doon. Malaking impact yun. That's a big factor. Especially on the development also of the city. Napakalaking impact niyan. Kasi sila, kahit hindi na nila isipin, yung kanilang makukuha taon-taon, ay may pondo na sila may nakukuha na sila. So, ganun po kasi ang takbo ng pondo ng ating syudad. At every year po, ano lang yan, mga February na, usually nag-release. Mga pondo na yan. Kaya tas yung February po na yun, pagkakasahin mo na po yan hanggang December. At yung naplano nyo nung last year, yun lang po yung pwede nyong gawin sa susunod na taon. Kaya po doon sa mga nag-request ng mga projects, mga programs na mga sira, yung mga ganun, mga sirandaanan, yung mga drainage sa ganyan. Gusto ko lang din pong explain sa inyo na hindi po din talaga namin basta-basta magagawa yung mga yan kung hindi po natin na budget for the next year. Kaya ngayon po, yung mga nagsasuggest na paayos natin at nagsasabi na sira yung mga daanan, ngayon po may iba-budget natin yan by October. Pagdating po na October, papa-approve po natin yan dito sa City Council. After that, papa-approve natin sa probinsya. After po niyan, pag na-approve yan, ang bagsak po ng pera niyan ay next year, February pa. Kaya yun po yung sinasabi ko lagi na antay lang po tayo sa bagsak ng pondo at yung mga bigla pong may nasirang daanan na sinasabi ko pong iba-budget natin sa susunod na budgeting, ito po yung ibig ko sabihin na kailangan mai-budget muna. Tapos after nun, ma-approve ng city, ma-approve ng province. Tapos yung susunod na pagbagsak ng budget, doon lamang po natin pwedeng gawin o aksyonan yung mga project na yun. Kaya nga po yung mga nagsasuggest dyan sa aking mga videos. Yes, Mayor. Sa page mo. Noted po lahat yan. At kung hindi pa po napondohan yan this year,
asahan nyo po na next year ay isasama natin yan sa funding natin. At kung siswertehin tayo, pupunta po muli tayo ng Senate. Punta muli ako ng Senate this coming September. At lalapit po muli tayo sa ating mga senator, sa mga congressmen na mga tumutulong po sa ating city na kung pwede po, ma-action na natin agad yung iba. But it really depends also kung mayroon pang pondo. Yung mga senador at yung mga, nasa taas kasi yan eh. Tapos minsan mayroong mga menu na bumabagsak from Department of Agriculture, yung mga iba-ibang national agencies. Minsan nakakahingi din tayo. Pero meron silang tinatawag na menu. Menu means kung ano lang yung mga pwedeng gawin. At usually kasi na nahihingi lang natin dito sa ating ay farm to market road. Yes. So yung poblasyon area is not farm to market road. Yes. Kaya po we really depend on our NATA budget na we budget every year. So kaya po sana yung mga nakikinig, nanonood dyan, ito po yung pag-explain ko sa inyo kung bakit po hindi din natin minsan nagagawa agad yung mga daanan na nababasag po. Ngunit noted naman po lahat yan at lahat po yan ay sahanapan natin ng budget at isasama din po natin sa ating mga susunod na programs. Kaya po maraming salamat din lahat sa mga senator at mga congressman na tumutulong sa Kawayan City. Yes. At hindi po nakakalimot sa amin. At hindi po dahil sa mga tulong ninyo, hindi din po kami makakausad at hindi din namin mapapaganda ang lungsod ng Kawayan. Buti na lang po nagtitiwala kayo sa mga programa ng City of Kawayan. Especially yung mga ibang senators dyan kasi pag bumibisita, iniikot natin sa mga programs at mga projects tayo natin. Tayo ng ultimate GRO, di ba, Mayor? Ultimate GRO talaga. Ang lungsod ng Kawayan. Kasi dito yung airport. Alam niyo po yung GRO na sasabi namin, Guest Relation Officer. Kasi kami po talaga ang sumasalubong sa lahat. Mapa-senador, mapa-congressman, mapa-ambasador, mapa-presidente, mapa-yusek. Basta kasi pagpalapag po na Isabela dito sa Kawayan City. Yeah. Yun po ang siguro isang lamang ng Kawayan City. Dahil lagi namin silang sinusundo at especially hinahatid pa. So siguro I guess isa nakikita nila na sincere yung ating pagtanggap at paghatid sa ating mga bumibisita dito sa lungsod ng Kawayan. At yun nga siguro ay kaya nga sa dami tayo na pagbibigyan. So again, gusto ko lang pong paalala sa inyo, yung ating Una Ka Dito City Hall on Wheels will start on August 23. That's Saturday. At abangan ninyo ang exciting na activities on August 23 dahil ang aking birthday po ay August 24. Balita ko, Mayor, may pa-concert ka daw. Ako ba o ikaw? Oy, matutuwa na naman mga taga-Kawayan. So meron po tayong concert. Meron tayong concert. Balita ko, Mayor, Earl daw ang pangalan. Earl. Basta. Okay, abangan nyo. Sigurado. Earl yung isa. Tapos yung isa, parang isa. Ang ibig sabihin, kasi Juan eh. Juan. Abangan nila eh. Juan, tapos yung isa Earl. At siguro, abang-abang na lang muna kayo dyan dahil ayoko munang spoil ang aking regalo sa ating lungsod ng Kawayan. At in relation, taon-taon po natin ginagawa ito. Gusto ko lang din na ipaabot sa ating mga nanonood ngayon na meron din akong taon-taon na birthday ko na medical mission. Yes. At itong medical mission na ito ay libre lahat. Libre laboratory, libre po ang operation at starting po August 1. If I'm not mistaken, August 1 yata ay magsa-start na tayo maggawa ng registration. Yes, kailangan lang po nilang puntahan yung kanilang midwife sa inyong mga barangay para po magpa-register na kayo at magkakaroon po kasi ng screening.
At pag na-screen po kayo, ay dadalhin po, pag napili po kayo, kayo po ay kailangan pumunta dun sa ating district hospital na doon po gagawin yung operations. Ang gusto ko lang po din i-explain sa inyo kasi meron yung iba may issues tayo na meron niyang nalista na laboratory pero hindi sila na-operahan sa dahilan nung araw ng kanilang operation nagkaroon ng hypertension. Tumaas yung BP. Yes, so humingi po ako ng paumanhin at nung kung kayo po ay isa dito, ngayong medical mission pumuli, pwede pumuli kayong bumalik. Yes. At wag po sana kayong mag-ready din kayo kung kayo may sakit na maging kumain siguro ng wasto. At mag-ready ang katawan ninyo at sarili ninyo sa operation kasi hindi po tayo basta-basta. Yes, expert yan. Actually, yung kasama po natin dito ay matagal na rin nating mga partners nung panahon pa din ni Ambassador Bernard. Sila din yung makakasama natin ng mga doktor. Yes, me. Sila din po yung kasama natin doktor nung bago mag-eleksyon. Yes, me. At tawag dito, magagaling ng mga doktor. Magagaling na doktor po to. Kung gaya nga po na nabanggit ko, this will be the 4th year na ginagawa po natin to taon-taon tuwing birthday ko po. Ginagawa natin itong medical mission na ito. Again, on September 3 to 8 po yan, dyan sa District Hospital. At abangan po natin ang ating update sa local government. Yung page po ng Kawayan City at syempre yung page ko po. Follow nyo na yung Cesar JCD sa Facebook. At kung gusto nyo rin ako follow sa IG, yung mga bagets dyan na may account ng IG, Mayor JCD naman po ang i-follow ninyo sa aking IG. Pero nabanggit na rin natin yung District Hospital. Yes, Mayor. Gusto ko lang din maglinaw sa ating mga nakikinig. At ang District Hospital kasi ay hindi under directive ng Kawayan City. Yes, probinsya. Probinsya po ang may hawak dyan sa District Hospital. Para po malaman ninyo, District Hospital is ang nag-ayos po dyan at ang nag-head po dyan ay province. Yes. At hindi po Kawayan City. Ano po kasi, mukhang hindi, akala nila dahil nandito sa Kawayan City, tayo ang nagdidirect. Ngunit hindi po. Para alam ninyo, ang District Hospital is under the province. But kinikater niya lahat mga bayan sa paligid. Yes, lahat ng bayan kinikater niya sa paligid. At ang maganda po dito, ngayon, kung hindi pa kayo updated, siguro i-show natin yung clip dito sa ano na to, yung nakuhang pondo ni former Congressman Tino. Dahil nung bago po siya bumaba sa kanyang posisyon, nakakuha siya ng pondo na ma-upgrade natin ang ating district hospital dito sa lungsod ng Kawayan. Na ito po aangat na ng level at maaayos na at mas madami pa pong mga magiging pwedeng operation. At this is isa po itong sagot dun sa sinasabi nila na magka-hospital tayo dito sa Kawayan City. Ngunit ito, pag na-upgrade na itong district hospital natin, na yan. Hopefully, maging gaya. Yun ang dream natin. Maging gaya nung sa Santiago na itong district hospital natin. At syempre dito kasi sa Kawayan City, we are, tawag dito, yung may word si Ambassador dun free enterprise. Free enterprise. Kaya hindi natin nilalabanan yung mga negosyo na meron dito. At maganda naman na meron tayong mga specialty hospitals. Yes, kasi alam natin medyo mahal, ngunit alam natin na maayos yung maganda at kumpleto ang kanilang mga gamit. Kahit mahal, Mayor, pwede naman silang humingi ng tulong sa'yo. Pwede naman talaga silang humingi ng tulong sa akin. Open naman po ang aking opisina na humingi po kayo ng tulong sa akin. At ako po hindi naman po humingi. Lalong-lalo na po pag alam ko nga kayo nangangailangan at nasa ospital na kulang ang pagbayad. At hindi lang yun. Ako pa mismo magiging tulay ninyo kay Vice Gov at kay Congressman.
Kaya po... Vice Gov Kiko. Bagong Vice Gov. Kaya hindi ko na nahihilo na kasi. Tapos Congressman Bonji. Nagpalit na kasi. Dati po nating mayor ng Itiague, si Mayor Kiko. Na ngayon, Vice Gov Kiko. At yung dati nating Vice Gov Bonji ay ngayon Congressman Bonji din na. At yung dati nating Congressman Ino ay naging mayor na ng Itiague. Kaya medyo naiikot-ikot na po natin ang sila. Kaya ako din, naiikot-ikot ko na rin yung mga posisyon nila. Kaya shout out siguro tayo. Ating mga supporters natin dyan. At ating subaybay na sa ating everyday, yung sa everyday vlog ko, sa ating Good Day videos, yung Good Day with Mayor JCD. Yan po ay aaraw-arawin natin hanggat meron po tayo mga programs, projects na iniikot. At syempre, papakita ko po sa inyo yung talagang ginagawa natin dito sa Kawayan. Dahil nagamit po sa akin yan nung nakakaraang campaign na sinabi wala daw akong ginagawa. Ngunit kaya nga po tayo nagaganto para pinapakita hindi po natin. Hindi kasi mahilig mag-post. Yes, hindi talaga kasi ako mahilig mag-post. Dahil ang thinking ko, pag nagbubuhat ka ng sarili mong bangko. Kailangan, Mayor. Which is now, dahil uso na nga ito, dahil we need to inform our constituents what we do. This is one way of showing you the transparency of the city government of Kawayan. Yes. At sana ay ma-enjoy nyo ito. Kaya nga gumagawa tayo ng mga iba-ibang programa. Especially ito. Nag-vlog na tayo. Kahit dagdag ito sa trabaho bilang mayor, feeling ko kasi artista ako ngayon. Talk show host pa. Di ba? Sangka. Feeling ko tayo ngayon, parang akong Boy Abunda. Feeling ko ngayon, Mayor, artista ako. Interview mo. Pero ang totoo, ang buhok mo si Boy Abunda. Pwede, Mayor, pwede. Kaya po, doon sa ating mga supporters at nanonood nung Good Day with Mayor JCD, ako po yung taus-pusong nagpapasalamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa aking mga videos. At makakaasa po kayo na itutuloy po natin dito as long as may mga lahat ng ginagawa natin ay papakita po natin sa iyo. At isa din po ito sa aking pamamagaan na makilala nyo pa lalo si Mayor JCD na bilang kaibigan, bilang kuya, bilang atleta, bilang iikot ko din kayo sa ating mga small and micro entrepreneurs. Makita natin ano bang meron sa Kawayan City, ano ang bago, ano ang masarap kainan, ano mga pwedeng puntahan. At para po mabigyan natin ang ating mga viewers ng overview ng Kawayan City. But syempre, papasukan din natin yan ng mga ibang adventures ko. Mga ibang trip natin gawin. Gaya ko, mahilig po ako sa kotse, mahilig magbike, mahilig sa baril. Isasama ko din kayo sa mga experiences ko na yan para mas makilala nyo kung sino ba si Mayor JCD in the office and outside the office. Yan. So, in closing siguro, Konsi, meron ko ba bang message sa ating mga nanonood ng ating first episode ng Real Talk with Mayor JCD? Nakita mo, no holds barred to. Talagang kahit yung buhok po niya, mapag-uusapan natin. Mga message mo siguro sa ating mga kawayan nyo. Yes, sa lahat ng mga taga-kawayan, maraming salamat sa inyo sa suporta nyo sa akin nung mga nakarang 9 years, Mayor. Hindi na siguro 9 years. Pasalamatan mo dito sa barangay. Sa barangay, yes. Dahil yung buong kung hindi ka dumaan sa barangay mo, panagado hindi ka naging 30 years in service, Mayor. And sa mga taga-kawayan, of course, let's follow yung page ni Mayor JCD at ako magpapatunay sa inyo na kuya talaga natin siya, kaibigan natin siya, madaling kausap, madaling lapitan, magaan kausap. Sa kahit saan. At kahit saan, magkikita nyo kami. Kaya sa mga taga-Kawayan, maraming salamat po. Sana po magkaisa tayo para sa lungsod ng Kawayan. Thank you, Mayor JCD, kay Vice Mayor din, at mga city officials sa
magkaisa tayo para sa ikaunlad ng bawat isa sa lungsod ng Kawayan. So that ends our first episode of Real Talks with Mayor JCD. So abangan naman natin na mapag-usapan mga iba-iba pa na natin mapag-uusapan. This is just one episode. At susunod siguro pag may mga bisita din ako dito sa Kawayan, kunwari meron tayong mga USEC or mga secretary or mga sa DP, yung mga ganyan, DPWH, pwede din tayo mag-interview ng mga ganyan. At magtanong tayo. Siguro, kayo ang mga viewers natin ang magbigay naman sa akin kung ano ang gusto nyong topic natin sa susunod na Real Talks with Mayor JCD. Siguro, si Sir Egay ang pagbibigyan natin na magbigay ng yung kanyang yung huling phrase niya pagkatas ko sabihin ang ating pasalamat, ang aking pasasalamat sa lahat ng viewers ngayon na this is the ending of our first episode of Real Talks with Mayor JCD. Okay, rock and roll!